Hello! My God! Ang tagal ko nang walang entry or walang vlog, day. Anyway, may nag-PM sa akin kung ito yung tanong niya. Sulit ba daw mag-extra shift or, mag-add ng additional shift dito sa Amerika sa USRN compare sa dun sa 36 hours lang? Kung sulit ba daw? Kasi daw, ang narinig niya is that sobrang tataas naman daw yung tax mo kapag nag-extra shift, 'di ba? Ito lang ang sagot ko, Day. Talagang tataas yung tax mo, Day. Hindi na katulad ng dati na 36 hours or 72 hours ka lang per 2 weeks na tax. Talagang tataas yan kasi nga nag-extra shift ka. Tumaas yung hours mo, tumaas yung gross pay mo, tumaas yung net pay mo. Alangan naman hindi tumaas yung tax mo. Inday, nakakaloka. Talagang maluloka ka. Kasi kung ang tax mo ay nasa mga 700 or 800 lang yung nababawas sa'yo kada paycheck kasi nga hindi ka nag-OT noon. Hindi ka pa eligible na mag-OT. Ngayon na nag-OT ka na, umabot ng mga 1,800 or 2,000 or 2,500 yung tax mo na kinakaltas ni Uncle Sam. Halangan naman hindi siya magkaltas sa mga extra shift na ginagawa mo, Day. Mas lalo niyang tataasan yung tax kasi nga mas malaki yung bayad sa OT kaysa sa regular hours. Kaya nakikita mo na mas malaki yung tax mo, 'di ba? Dodoble pa nga yan. Pero ang tanong, sulit ba? Sa Pinas nga, overworkload ka. Hindi nga binabayaran yung OT mo. Pasalamat ka na lang, nandito ka sa Amerika, Day. Bayad ang OT. At hindi pa yan kagaya ng nasa Saudi. Like for example, mag-OT ka ngayong buwan, babayaran after 3 months pa ang OT ninyo. Parang iipunin or ibabang. Kung ano yung OT mo for this paycheck, kasama na yun na ibabayad sa'yo sa this coming paycheck. Walang antay-antay, Day. Kasama yun sa hours na bibilangin sa'yo. Kaya kung ang tanong, sulit ba na in my own opinion or views, kung sulit ba na mag-extra shift dito sa Amerika, definitely, Day, napakasulit. As in, feel ko talaga, Day, na sulit ang extra shift. Yun lang po. Kaya ayoko lang ng mag-PM at makipag-diskusyon pa sa taong nagtanong sa akin nun. Kaya ito na lang yung sinagot ko na lang in video. Diba? Nakakaloka. At ito pa yung misconception ng iba. Kasi kapag nagsobra akong nag-OT, ganyan-ganyan. Ang tawag dito? Tataas or mapupunta ako sa pinakamataas na tax bracket, 'di ba? Baka maging 32% or 35% yung tax mo. Naku, hindi po ganoon nag-work ang tax. Sana maging mapanuri tayo or mag-research naman tayo kung paano nag-work yung tax code dito sa or tax system dito sa Amerika. Hindi ganoon 'yon na kunyari kapag nasa 70,000 or 80,000 na yung kinikita mo or 100,000 na lahat ng 100,000 mo na yon is matatax at 32% or 30%. Hindi ako familiar dyan. Hindi po ganun yun. Yung kunyari, yung first 100,000 mo, yung first 20,000 or first 30,000 will be taxed at 10%. Yung iba naman will be taxed at 24%. Hindi po lahat. Kunyari, umakyat ka doon sa pinakamataas na tax bracket, lahat ng taxable income mo is matatax na at 32%. Hindi po ganun yun, Day. Mag-watch po tayo ng mga video. Mas maraming very informative. Hindi man ako nagmamarunong about tax. Pero sana, bago tayo magdesisyon na ayaw mag-OT, parang hindi naman solid, Day. Bago tayo mag-ganon, Day, mag-research muna tayo kung ano ba talaga. Huwag tayong magpapaniwala sa mga etsyosera lang. Maraming mga etsyosera na mga Day, nagmamarunong lang. Kaya mag-google talaga tayo, makinig tayo sa mga taong
marami yung kaalaman about tax code dito. Hindi lang kung sino-sinong mga kaibigan natin na nagpapayo sa atin na wala namang alam at bagong salta dito. Bagong salta rin dito sa Amerika. Okay? Sige na, babush na. Bye!